Hello po mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. At yun nga pala ay nakabalik na ako. Nakabalik na po ako ng Pilipinas. Ayan. Galing po kasi ako ng Bali. So after nung birthday po ni Mylene ay dumiretso ako ng Bali sa Indonesia. It's a short vacation with my friends, high school friend. Ayan. Shout out kina Toots TV and JRTV at Marites Dudes. Ayan, aking mga kaibigan at pinsan na nakasama ko dun sa Dubai. Panoorin nyo na lang po ang kanilang mga YouTube channel. At ngayon naman ay sumaglit ako dito sa bahay bakasyon na namin dito sa Calatagan. Dahil meron po akong importanteng kukuhanin, naiwan ko kasi yung camera dito. So kaya para mabilis kong makuha, eh ako na lang nagsadya. At pupunta kasi ako ng siyempre pupunta ulit tayo ng Davao, babalik ako ng Davao. So, at kailangan ko nung isa pang camera, mga backup camera, na sa mga teleserye natin na ating gagawin. Kaya sumaglit po ako dito para makuha. Ayan, so saglit lang mamaya, uuwi rin kami. Kasama ko dito si On JTV, ang kapatid ko, at si Direk Frankie. Ayan kami yung magkakasama. So ito, kasi marami nagtatanong, ay magkano nga daw ba ang ginastos natin sa pagpapadibo natin kay Mylene. So mamaya i-reveal natin yan. But before that, I would like to thanks muna ang lahat ng ating mga sponsor, and I would like to greet happy birthday kay Tita Sela, isa sa mga sponsor po ng Pugong Biyahero. Yan, to give you an idea kung sino po si Tita Sel. So maraming magtatanong kung sino ba si Tita Sel. Ayan. Hindi kasi siya palagi nating nakasama sa mga pagmimisyon natin dahil siya po ay ating sponsor at nasa sa ibang bansa po siya. So si Tita Sel po ay nakilala namin 2023 to 22. Ayan. Na ang ating PB team, no? Sina Kuya Eli. At si Tita Sel po ang nagbigay sa PB team ng sasakyan. Ayan, Tita Sel, maraming salamat if you're watching now. At binabati ka po namin ng maligayang kaarawan sa iyo. Happy birthday, Tita Sel. Napakabait niyo po. Sobrang bait nitong isa sa mga sponsor po natin. Napaka-blessed din namin dahil may katulad din niya na parang si Tita PB Lab. Then, at yung iba pa nating mga sponsor kung tumulong ay talagang wagas. Kanina nga ay naka-receive ako ng message niya, no, at binati ko nga siya ng kanyang happy birthday. Birthday niya nga po kasi ngayon. Paki-comment nyo na lang po, happy birthday Tita Sel. Ayan, naka-receive ako ng message sa kanya kanina at ora-orada ay nagpadala siya sa atin ng 150,000 pesos. Gano'n siya ka-generous sa mga tinutulungan niya. Kasi yung ating mga scholar, no, siya po yung nagbibigay ng allowance. Si Mia, si Nathan, at si Althea. So pupuntahan ko yan pagbabalik. So gano'n siya ka-generous. Binibigyan niyo yung allowance siya at pinagkakatiwala niya po yun sa akin sa isang taon para sa kanyang scholar. Gano'n siya. Sa isang taon, ikaw nang bahala, Paul. Bigay mo allowance para sa mga tinutulungan mo. Ganon siya. No? Parang si Tita PB Love din. At sa lahat ng mga sponsor pa rin natin. Ganon sila. Alam ko yung mga iba pa natin mga sponsor, maliit man po o malaki, talagang sobra-sobra ko kayong pinasasalamatan. Napakabubuti nyo po. Talagang pinagkakatiwalaan nyo po ako at ang PB team. Sobra-sobra yung pagtitiwala nyo sa amin. Kaya maraming salamat. So again, happy birthday po kay Tita Sel. Ayan, sana ay palagi kang masaya at malampasan mo. At lahat naman tayo ay kahit yung kahit na maganda yung katayuan natin sa buhay, kahit ako, lahat, no, may mga problema darating, sana ay makayanan ng bawat isa. At lalo na si Tita Sel na napakabait sobra-sobra. Ang hiling ko lang lagi sa iyo ay bigyan ka pa ng kalakasan ng Panginoon ng pangatawan, maligtas sa anumang karamdaman, at syempre, long life. Ayan, long life. So, see you soon, Tita Sel. I love you. Happy birthday ulit. No? So ito na nga, marami nagtatanong sa atin kung magkano na nga ba ang nagastos natin sa pagpapagawa ng bahay. Ay, sorry. Mamaya na pala yon yung pagpapagawa ng bahay ng PB team, i-ano na lang natin, no? Yung pagpapagawa ng bahay, tatalakayin din natin. Pero but before that, kung magkano nga daw ba ang ginastos ko sa pagpapadibo natin kay Miley. So,
ano ba yung mga ginastos. Pero sabi ko nga, yung ginastos po kay Maylin na hindi ko yun inaangkin. Yun po ay gastos nating lahat. Kasi alam nyo, tumatak na sa isip ko at nasabi ko na rin to dun sa interview natin or interview ko kay Toads TV. Kung gusto nyo po panoorin nyo po, balikan nyo yung story na yon, yung interview nyo sa akin na ginawa pa namin sa Bali. So, palagi ko sinasabi na yung ating pagpapadibo kay Maylin ay hindi ko po yun inaako. Which is, tayong lahat, subscribers, followers, and sponsors, kayo pong lahat, bagamat wala pong, kumbaga, wala po talagang nagbigay or hindi ako nanghingi or walang ganon, walang sponsor na naganap sa mga gastusin, bukod lang po yung kanyang gown and cake. Yan, kay Tita Cynthia, marami pong salamat. Doon sa nagbigay rin ng cake, marami pong salamat. At sa pag-gown. Yun lang po yung nag-pledge kasi bago pa man maganap ang dibo. Sila na po yung nag-pledge. Sabi nila sagot na nila yung gown. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Pero yung iba po, tayo na po ang sumagot noon. Ang venue, ang photoshoot, ang pagkain nga, yung mga pagkain, hotel accommodation, pamasahe ng lahat ng mga pinalis natin, including PP team. Tayo po, tayong lahat, kayong mga viewers and the subscribe followers natin, kayo pong lahat ang nagtulong-tulong doon para mabuo po natin yung dibo po ni Miley na maging maayos. So actually pinag-ipunan ko po talaga yan. Yung kinikita natin sa YouTube, tinataklo sa isip ko nung nang kinuha ko si Miley, nung 14 years old siya, like 15, 16, 17, 18, inilagay ko na sa isip ko na, itong bata na to kapag nagdebut to, kailangan mabigyan natin siya ng magandang dibo. No po? Hindi man sinasabi natin kaluhuan lang or what. Gusto ko po kasing ma-experience ng isang batang yan na sinagip natin sa maagang pag-aasawa, na isang katutubo ay makaranas nung hindi man talaga ganun ka-grande, pero sabi natin bongga, na maranasan man lang nitong bata na ito, yung ganong dibo. Kaya ibinigay ko pong lahat sa kanya. At ako naman po ay natutuwa dahil sa napakagandang mga komento at mga message na aking natanggap na ang ganda-ganda daw ng dibo ni Miley na talagang pinag-isipan, pinagandaan. Although mayroong mga konting which di naman nawawala, but minimal, which is naayos naman on the day of the dibo. Ayan. So, marami pong salamat, no? Sa pag-a-appreciate nyo sa amin. Na-appreciate ko lahat ng mga sinabi nyo na naging successful ang dibo po ni Miley. Sobrang successful po. Kasi it's 1 year preparation. So 1 year preparation kasi inisa-isa ko na lahat. Siyempre salamat kay na Ate Nida Tituern. Sila po yung naging katuwang ko din sa pagsasayos nito. Mula sa photoshoot hanggang sa lahat-lahat ng mga inayos. Yan, sila po lahat. At syempre yung nakatuwang natin, yung nasa screen nyo po, yan po yung ating mga nakatuwang na videographer and event coordinator natin. Maraming pong salamat ulit sa inyo. At abangan nyo naman po, no, sila rin yung kukunin natin, which is yung videographer and coordinator natin and host na si Sir Mon. Napakagagaling po nila at napaka-professional, napakababait po nila. Abangan nyo po sa sa kasal. Ayan, ikakasal po si Lord J. Ang kapatid ko, ang bunso namin on December. Abangan nyo po yan. Mamaya na dito siya kausapin natin. So ikakasal na kasi yung kapatid ko. Napanood nyo dito ginawa yung kanyang proposal. No? Nag-propose siya kay girlfriend, kay Lenny. Dito sa lugar na ito. Ayan, mamaya pakita ko natin kung saan siya nag-propose. Kailan lang yun? Which is, I think 1 month ago. Kailan lang po yun. So, I'm so excited din sa kasal ng kapatid ko. Ayan, no? So, yun. At ako po ulit ay nagpapasalamat sa magandang komento na na-receive namin doon sa naganap na dibo po ni Melin. Thank you. Ang babait po ninyo sa PB team, talagang full support lahat. Thank you. At sa lahat ng mga naging bisita natin, naging maraming pong salamat. Of course, kay Tita PB Love na dumayo pa rito mula galing US para lang maka-attend po sa dibo ni Miley. Okay, so ito na nga. Huwag na natin mababahin. Magkano nga ba yung nagastos ko? So again, yung ginastos nating lahat, no? Hindi ko ginastos to. Ginastos natin, no? Kasi katubang ko kayong lahat dito. Tayong lahat ang nag-share nito at nagati-hati. So, yun nga, nasa 7 digit, magtatanong bakit umabot ng ganon. Pero hindi ko pinapangalandakan na kailangan sabihin na ganon. But, kasi kaya po umabot ng ganon is because of the yung mga nakatuwang natin, medyo mahal yung mga bayad doon.
kumuha tayo ng mga professional na mag-handle. And kasi nga po busy ako, ayoko rin iasa lahat sa kapatid ko dahil busy rin po sila at the time. Dahil nagtuturo, ano, at wala akong katuwang dahil busy nga po kami sa Davao. Pangalawa, yung prenup, medyo mahal yung location. Gusto ko ma-experience ng bata yung royal, talaga royal princess siya, kaya maganda yung naging kuha nating location. Pangalawa po, yung mga accommodations natin and yung pagkain. Kasi dun sa Takara Hotel, talagang kinuha ko yung package na maganda. And yung bayad sa makeup artist, maraming salamat sa makeup artist natin. And syempre yung mga iba pang kailangan, mga damit and air ticket. Kaya ganun po. Medyo mahal lang dun sa accommodations and doon sa pagkain kasi marami po tayong naging guest. Napakarami nating naging guest. So, pero yun po ay pinag-ipunan ko talaga ng matagal. Syempre hindi po yun isang bagsakan kasi sa dami na aking tinutulungan din. So, inunti-unti ko yun. Sabi ko, kada month, ito ay para sa kanya. Ito ay para dito. Ito ay para dito. And hindi lang yun ang pinag-iipunan ko. Dahil malapit na rin ang dibo po ni Russell, which is mangyayari ngayong 2026, next year on July. So, yun na rin ang pinaghahandaan ko. Kaya ngayon pa lang ay nagpe-prepared na rin ako para po sa dibo naman ni Russell. Alam ko excited din po kayo. At again, yun ay sa pagtutulungan, sa pag-iipon nating lahat para mabigyan natin sila ng magandang experience sa kanilang buhay. It's not about money. It's about experience na malaramdaman ng mga bata at lahat ng pupunta, yung experience, na kasiyahan, na masaksihan nila yung mga batang katulad nito na nangarap at nabibigyan pa unti-unti ng katuparan sa kanilang mga pangarap. Na po. Kaya next year kayo invited ulit at mag-invite ulit tayo ng mga 10 people na ating or malay nyo madagdagan po kasi nitong nakaraan 10 people yung mga tinawagan po natin na mag-a-attend. So hopefully next year ay madagdagan po. So napaka exciting no nung mangyayari ulit next year sa dibo po ni Russell. Yan. Pero ito nga, naantay pa natin yung sagot ng aking pamangkin na si Nea ngayong November ay magdidibo rin. I hope na siya po ay pumayag. Kasi napakasimple lang po talaga ng pamangkin ko. Kasi gusto ko siyang bigyan ng magandang experience din. Kasi minsan lang yan, di ba? Kasi ako hindi ko naranasan yun. Kasi syempre lalaki naman tayo. At I mean yung during the time na, alam niyo nagdibo nga po ako, 21. Nandito ako sa Maynila noon. Nag-start na akong magtrabaho noon. Wala lang, simpleng handa, parang pansit lang. Tapos sila nanay sa probinsya. Yung ganun lang, simple lang. So gusto kong iparanas din sa kanya, no? At magdidibo rin yung isang pamangkin ko rin, na lalaki naman nasa sa Mindoro. Happy birthday kay CJ on July 7 din. So, maraming nagdidibo, no? And next year, mayroon din magdidibo. Si ano din, si Erna. Ay, sorry, si Neri magdidibo rin. Next year, I think December ba? Nalimutan ko. Basta next year din ay magdidibo to. Kaya next year, dalawa ang magdidibo nating scholar. No? Si Jeffrey naman po ay medyo matagal pa. I think 2 years pa. 2 years pa. So, iyon. So, sa mga nagtatanong, sabi ko nga, yun po ay pinagandaan kong mabuti, pinag-ipunan para magkaroon siya ng magandang dibo, ma-represent man or matawag yan, ma-represent natin si Miley na bilang isang katutubo na yung kaligayahan, na siya yung maging isang inspirasyon ng mga katutubo na may magandang patutunguhan basta maigay lang ng tama, no? Mabigyan ng magandang kinabukasan, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga magulang. Na-save natin siya sa maagang pag-aasawa. 'Di ba? Alam ko maraming natutuwa kasi ang laki nung pinagbago, ang laki nung nangyari sa buhay ni Mylene, ang laki nung impact nung ginawa po nating pag-save sa kanya. At ngayon na dalaga na talaga siya, no? Ay matured na siya. Baga alam niya na yung mga desisyon sa buhay. Natutuwa rin ako kasi yung parents niya very supportive na. Very supportive na lahat ng mga sinasabi ko sinusunod niya. Pag sinabi ko kailangan ng family planning, sinusunod na Ate Elma at Tatay Jerry. And napakapalad talaga ng pamilya niya na kung talagang susundin nila ako. Maganda yung patutunguhan ng pamilya ni Mylene. No? Kasi scholar na rin yung mga kapatid niya. No? Nakapag-aral na ng maayos na may mga allowances na. So yun lang, may mga time na siyempre pinanghihinayaan ko rin yung ibang scholar natin na di tayo napakinggan, so bumalik sa dati. Ay ganun talaga.
No, but hopefully ay makapag-aral pa rin po silang mabuti. So yun po, no, at sa mga nagtatanong, pwede namang maging simple lang yung dibo ng isang debutant o anak natin kung tayo lang din. Yung sa akin talaga, pinaghandaan ko yun eh. So, para at least maging prepared din ako. Talagang gusto kong maibigay kay Maylin. Hindi naman kailangang marangya ang pagdiriwang ng dibu. Pero syempre sa isang dalaga na nangarap, talagang gano'n. Pero kung ano lang po yung kaya, yun lang, ma-appreciate naman yun ng mga bata, 'di ba? Lalo na dun sa mga hindi naman gano'n ka talaga yung budget, ma-appreciate naman ng mga anak. Basta ang importante doon, experience, simple lang, at yung pagmamahal ng mga magulang. 'Di ba? So again, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pagtutulungan po ninyo na iraos natin ang birthday po ni Maylin. At ngayon ay nagpalakas lang ako dahil sa dami ng aking ginawa, dami ng pagod. Ngayon malakas at babalik na ulit ako ng Davao. Magsasama na ulit kami ni Tita Pibila bukas kasi Thursday babalik na po siya ng Amerika. Ingat tita, I love you so much. Ayan, at si Madam ay nauna na ngayon sa Davao, no? And ito mga nagtatanong ay ano ba yung karugtong nung teleserye natin? Meron po, abangan niyo po 'yan at prepared na ang PB Production. Wow. Prepared na ang PB Production para diyan sa ating teleserye na may karugtong pa po yung kay Sir Ariel, wag po kayong mag-alala. At may mga karakter talagang papasok. At naka-ready na yung mga bagong camera natin na gagamitin para talagang maganda po yung shoot. Siyempre, sa director natin, yan, sa mga staff natin nagtulong-tulong, sa mga cameraman natin, si Ralph, yan, sina Edito, maraming salamat. Kay Peter Paul, thank you, at kay Sir Ariel. At of course, magkakaroon din ng awarding doon sa ating drama na yan. Sino man nanalo ng Best Actress, Best Supporting Actress. Nagaganapin po yan sa ribbon cutting ng PB House. Ayan. At i-announce ko po kung kailan yon. At syempre, marami rin tayong darating ng mga bisita dyan. And yun na nga, we're talking about kanina kung magkano na ang nagagastos ng PB team sa PB House. Yun po again ay hindi galing sa akin, hindi galing lang sa akin, kundi galing po yan sa inyo. Yung pong paggawaan ng PB Team House, tayo pong lahat ay may ambag doon. Pinagtulungan, pinag-ambag-ambagan natin dahil sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Kayo po yung dahilan kung bakit nabuo ang Pugong Biyahero House namin sa Davao. So lahat ng mga bibisita ay welcome. Lahat po ng pupunta ng mga sponsor ay welcome. Kayo po ay welcome sa PB House. Kasi naging party po kayo ng programa ko ang pagtulong sa mga kababayan natin na magbigay tayo ng kaligayahan, peace and hope. Ayan, sa mga natutulungan po natin. Kaya welcome po kayo doon. At yung mga nagtatanong kung magkano na yung nagagastos natin, actually wala. Yung numero ay hindi ko pa masyadong nakukompute. But sa ganong klase ng bahay, matagal ko talagang pinag-ipunan yon. Sa bawat sweldo ko nga ay naglalaan tayo pa unti-unti para lang mabuo. No? Siguro sa tansya ko, iaabot siya ng 7 digit na. Bukod dahil sa materyales, ang malang materyales, syempre yung labor and iba pang ginagastos natin. But it's not about the money again. It's about the happiness na mararamdaman ko ng PB team na meron na kaming matutuluyan. I know kayo rin. Dahil alam nyo, sa tagal ko na sa Davao, ay pangarap ko rin talaga na magkaroon ako ng bahay doon na matutuluyan at masasabi nating no? Masasabi nating komportable tayo dito. Sayang din kasi yung inuupa. So, i-announce ko na lang. Pero more or less, ganun po yung aabutan na sa 7 digit. I-announce natin. Medyo magastos lang kasi nga po yung mga materials ngayon compare noon ay mas mahal na. Pero alam ko magugustuhan nyo po yun dahil alam nyo naman ako pagka gusto ko maayos lang, malinis, ayun. Pero simple lang, di ba? So, abangan nyo po yan ang ating ribbon cutting. So, pinapahapit ko ang pagtatrabaho nila. Pinapamadali ko na para, kasi next month magbabayad na naman ako renta sa condo which is napakamahal. Pero kailangan ko din yung kasi para save kami. But, pag tinignan mo, sayang naman. Kailangan pa rin natin yung, kung sa isang taon, magkano din yun pag naipon. So, kaya yun, nag-decide na talaga ako at nag-ipon ng matagal para lang po yun maipagawa. Again, maraming salamat sa inyo, mga kababayan, sa hindi nyo pag-skip ng ads at palagi nyo pong panonood. No? Okay? So, ngayon ay nasabi ko ng aking sinabi at babalik na po ako bukas.
sa Thursday sa Davao. Abangan nyo po yung aking pagpabalik doon. But before that, bago tayo bumalik, ay magkakasama pa kami ni Tita PB Lab. Okay, and I know, na-miss nyo rin ito. Isa sa mga PB team natin na matagal nyo hindi nakita. Ang original na PB team na ating nakasama. Kung sino siya, ito po siya. Puntahan natin. Ayan, nga pala dito nag-propose yung kapatid ko noon. Ayan, bigla na lamang, may tumubo. Napakwan. Ayan o. May tumubong pakwan. Yung mga kinain namin ng proposal niya, ay tumubo pala. At ayan, may bunga. Oh. Ayan o, ang daming bunga. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayun, malaki-laki na yung isa. Oh, yun. Halain mo yun. Nandahil sa pagkain ng pakwan. Nandahil sa pag-propose mo. Nandahil sa pag-propose, ayan. So, natutuwa naman ako kasi yung tinanim namin dito. After 1 month na, no? Ang ganda na. O, yung... Aba, mayayay. O. Ayan, ang ganda na. Ang ganda na dito. Yan. Pag dito talaga, gusto kong mag-relax, dito po ako napupunta. Sobrang na-appreciate ko dito. O. Ayan. Naalala ko talaga yung kapatid ko, yung dalawa. Yung sinatin ni Ate Rochelle and Ate Charlie. Siya po yung nagtanim niyan, yung damo. So, nandun na siya sa ating creator. But, namiss ko lang po sila. Ayan. Ang ganda na, no? Oh, at ang mga gamit ko po dito ay mga solar. Ayan, oh. Ayan, yan yung aking street light na solar. Mag-avail po kanyan sa PB Team Solar. Ayan, oh. Yan ang mga gamit ko dito. Kaya, maliwanag. And, ayan, oh. Alam nyo, meron ako ditong papakita sa inyo. Mamaya punta tayo dun sa pool. Ito, ito yung kauna-unahan namin na stand pan. Back 2019 pa, ang tagal na. Yan eh, naano lang kasi, malakas yung hangin dito, no? Natumba daw, kaya medyo na-break yung dito niya, pero okay pa siya. Ayan, matagal na naman po yan. Ito ay 2019 pa, mantakin nyo. Ayan, sandali, hindi pala nakasama. Ayan, matagal na nito, pero yun po ay gumagana pa. Ayun yung panel. Hindi pala na Hindi pala na isaksak. Sorry, kaya nalobat. Pero yan po ay gumagana pa. Sa tagal na yan dito. Ayan. Meron din po kami yan. Ito. Ano ito? Kamyas. Kamyas. Masarap yan eh. So yan o, gumagana pa po yan. Hindi lang na isaksak pala doon, kaya hindi nag-charge. Nandito yung panel niya. Ayan. Kung gusto niyo pong mag-avail niyan, punta lang kayo sa PB Team Solar. Ayun, isaksak mo na. Ay, wala ring araw. Wala. Mamuti. Dapat dito lang. Ayan. O, ito naman. Ayan naman yung solar yan. Doon naman po yan sa loob. Andun po yung aking solar fan din. At yung mga gamit ko dito. O, ayan o. O. Ayan. O. Avail kayo niyan. Ayun pa o. Tingnan nyo. Oh, street light din yan. Ayun pa, street light din, yung nasa pool. Oh. Kaya ang liwanag, ito pa, tingnan nyo. Avail kayo niyan. Para, ito yung po yung bakasyon na namin, para ma-tour ko din kayo. Yan, simple lang dito. At, ito yung pool. May nilagay lang net, kasi para yung para hindi po yung mga dahon. Naka-live ka? Sa Facebook. Ito po si Direk Frankie. Saan yan? Hindi ito naka-live. Alam mo naka-live ba? Mag-hi ka muna. Hi. Ikaw mag-hi dito. Ayan Hinahanap ka na nila. Naka-live po siya. Aray ko. Hello po mga kababayan. Mag-hi ka rin. Hello po sa inyo lahat. Hello. Hello po. Kamusta? Ayos lang kami dito. Tito Pujay. Kayo dyan, kamusta? Hello po mga kababayan. Mic wires ko. Nasira na yan. Nasira? Hindi ito nasira. Gusto ko na ulit ganyan eh. Gusto ko ulit makaganyan. Ayan mga kababayan. Good. Ayan kilala niyo po ako? Kilala niyo ba ako? Hindi ka nila kilala. Ako nga pala yung sinayang nyo.
Kilala niyo ba ako? Kilala niyo ba ako? Ayan, nandito kami sa Batangas po. Ayan. Mangunguha sana ako ng pakwan. Kaya lang yung pakwan ay baby pa. Paano ba ito inaano? Paano ba ito binabaliktad? Hindi ko kasi ito phone eh. Ay. So ayan, enjoy kami sa paliligo dyan. Maliligo muna ako sa pool. Floating, guys! So yan lang po muna mga kababayan at maliligo na po ako. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye! Bye! Tomorrow! See you tomorrow. See you tomorrow. Ayan, maliligo lang po muna ako. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Abangan nyo po ang susunod na pagpapatuloy ng PB serye or PB teleserye. God bless sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.